Hello guys, so welcome back ulit sa ating channel Stock 3 at muli po tayong mag-update sa mga top trending stocks, and don't forget to subscribe sa ating channel. Paki-press na rin po yung notification bell para palagi po kayo ma-update and sa mga bagong videos na i-upload natin. Shoutout po sa mga viewers, mga nagla-like, mga nagko-comment guys, mga nag-share. Ayan. Let's start. Of course, yung first video natin about top trending. Uy, grabe din to, nag-rally din China Bank. Yan, pero hindi po yan yung topic natin. So, mga trending, naka-line up na yan mga sir, mga madam. Check natin MRC. Okay. So, halos wala namang pinagbago guys, no? Ayan, for this one. Same pa din. Fresh breakout to Okay, remember. Medyo hindi pa significant yung niya. Yung kanyang structure kasi wala pang higher high, no? Fresh breakout. Let's see kung ano mangyayari. Ayan, kasi hindi pa naman close to. Pero nung last week guys, nag-close na Ayan, sa may taas ng trend line. Of course, down trend line yun. Sa daily chart. So, of course, sinabi na natin to kahapon. Yung ating support na abangan somewhere here sa 0.78. So, ito yung possible first stop ayan, para sa natin pullback somewhere here kasi maraming mga touches. Okay, and yun nga, pagka breakout kasi dire-diretso siya ayun so rally, tapos ngayon of course medyo namumula, so once guys na na yan, malaglag na yan. Tingnan natin kung mag-hold sa may support na sinabi natin, because kung titingnan natin sa niya, stock, we have here a fresh bearish crossover sa daily chart. So it means of course possible yan na mag-retest dito sa may 0.78. So unless na lang kung malaglag dito, kaya sa may gawing baba sa 0.7 somewhere here malapit sa green box, of course sa baba, next natin ABA. Bakit trending? Okay, paki-comment down na lang kung bakit trending. Hindi po kasi ako updated sa sa mga disclosures everyday, medyo busy rin. So ngayon, of course, i-check muna natin dito sa weekly chart. Retest lang to, kaya no significant. So unless kung makapanik tayo at mag-breakout sa may taas ng resistance na to, and kung pagbabasihan natin yung niya, yung kanyang structure, still weak pa rin yun. Ayun, diba? Series of lower highs and lower lows. Ayan. And kung makakabalik nga dun sa may taas ng resistance, of course, mas mabibuild up yung kanyang bullish structure. So, for now, retest lang to at pwede pang ma-reject, of course, based sa weekly chart. Ayan. Pero kung naman to, mag-breakout naman guys, so may chance to na mag-retest dito sa may 200-day moving average, malapit dyan sa 0.99, or kung mag-round off tayo sa wall number 1, so yun lang nakikita natin dito for now. ABA, ayan. So tingnan na lang natin kasi to, resistance yan Tingnan natin kung mag-breakout, Nickel,
For nickel naman, of course, punta muna tayo sa weekly para mas ma-identify natin. So, sa part na to, medyo nasa labas, no? Nung green box, pero hindi pa naman kasi close to. Okay, of course, Thursday ngayon at meron pa bukas Friday. And typical pag Friday, medyo nagkakabusan. Of course, especially yung mga nakabili nung nung Monday, Tuesday. So, magko-close siya panigurado. Then, sa daily, meron tayo ditong gap na build. Okay, somewhere here. May gap up. Plus retest dito. Yun nga lang, naging weak. Okay. And tignan natin bukas kung paano magiging setup na to. Overbought na siya. Ayan, no? Mag-extend ba or hindi? Or kung babalikan yung ating gap. Ayan. So, dalawa yung scenario natin for this one since retest na nga to. It's either masustain dito at medyo kumbaga mag-close sa taas ng 200 or bumalik dito guys. Okay, para ma-fill yung ating gap. No? Ayan. Next, nickel, OGP. Of course, rin, kung papansinin natin, meron ding mga stocks na, na maganda yung play even though na talagang of course naging bearish, no? So for this one naman medyo solid din yung rally na to for the past 1, 2, 3, so 3 weeks. Okay, pang 4th ngayon, so almost retest dito guys sa kanyang all-time high before, somewhere here sa area na to. So of course magse-serve yan as a resistance for this one. So ngayon, kung tayo ay bababa, may denial na ayan, okay. So para siyang bearish piercing candlestick. Pero tignan natin bukas Friday, of course magkakaalaman to. Okay. So for now, muna dito. Stay away muna kasi nag-rally na to ng medyo solid yung rally na to, Okay, from here 12.8. Okay, tas hanggang dito 21%. So good. Ayan, and kung mag-add tayo ng mga support, okay, possible dito may support. Okay, so support dito, somewhere here. And sa area na to. Ayan. So support din, Tingnan natin tong dalawang area na to kasi meron ditong okay, mga touches So medyo umistop yung price dun, So it means pwede po natin i-consider na significant yung area na yun. So sa ngayon, ang mas malapit of course itong for 14.9 something, or kung magra-round of time malapit sa 15. Ayun yung second support, andito yan somewhere here sa 14.7. So ito siya, ayan sa area na to. Ayan, so medyo galit di ba? Okay, next po natin FCG. Nag-rally ba? Okay, so trending siya pero hindi naman parang hindi naman nag-rally based sa daily chart. Ayan. So going back here sa weekly chart, of course, tinatawag po natin tong big picture para makita natin yung overall structure ng chart. Kung papansinin natin, malapit sa resistance to. And kung mag-extension tayo rito,
extend natin yung resistance, guys. Ayan. It's pretty obvious na halos retest to. And kasi maraming mga touches dito before. Ayan, no? So, of course, tignan natin kung ano mangyari for this one. FCG, guys. And sa ano natin, stock. Overbought na siya, pero let's see. Okay. Sa daily chart, medyo namumula na, tas nakabaluktot yung ating RSI. And if ever man na mag bearish crossover, yun na ang sign, kumbaga, no? Ayan. Since nasa resistance nga eh. Ayan, sa may 0.8 malapit, no? Pero yung closing niya 0.8. If ever man na tayo dito, pag pullback, of course, pwede natin i-target 0.77 or yung low na to malapit sa 0.75, guys. Yan. And of course, remember po natin yung trend line dito before. Ayan, no? So, if ever man, pwede malaglag dito yan, guys. 0.7, 0.71 area. Plus confluence sa may support, no? And last but not the least, FNI. Check natin to based sa weekly. Okay, so medyo course goods October, September. Ayan. So for now, kung titingnan natin, so halos latest lang din to kasi. Yan yung structure. Okay, wala pang flip na ano dito nangyayari, guys. Ayan, no? Lower, high. Lower, low. Ayan, no? High. Lower, high. Lower, high. Low. Low, low, low. Lower, low. It means, okay, pa downtrend pa din tayo for this one. So, unless na lang kung makapanik tayo dito, no? Pagka sinilip natin yan sa daily chart, so supposed to be etong ano na to, yung kanto na to, guys, etong 1.5 na to, 1.52 na yan, dapat makapanik yung price, ano, for FNI. Then much better kung mag-retest nga dito sa may 200. So yun nga lang, medyo malayo-layo pa yan, 1.74. Yung closing natin nasa 1.5. Check natin, guys. Just in case. Ayan, pero dito kasi overbought na. If ever naman na mag-crossover. So, it means pullback ang mangyayari dito, no? Ayan, pero hindi pa naman kasi ano eh. Overbought dito sa RSI. Ayan, kasi yung ating stock, pwede namang ano yan eh, kumbaga mag-stay dito na matagal, no? Still bullish pa rin yun. If ever naman na ganun yung mangyayari dito. Okay, tas eto, of course, mag-overbought yan, no? So, pwedeng ganun yung maging setup. Ayan, pero syempre, kailangan natin ng confirmation dito. Na supposed to be dapat mag-breakout muna siya dito sa may resistance na sinasabi natin. Malapit sa 1.52. Ayan. And I think tapos na po tayo, guys, at maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye-bye and God bless.